Hi, today we're cooking chicken curry. So, alam ko marami na sa inyo marunong magluto nito, but since a friend of mine asked me to cook chicken curry, yun naman ang gagawin natin for today. So, mga ingredients natin para sa ating chicken curry ay chicken. So, ang chicken ko na ginamit is yung wings, kasi this is what I have sa aking ref. I have here about 8 pieces ng chicken wings, or this is more than half a kilo. We need garlic. So, this is about 1.5 tablespoons ng garlic. As I've said before, marami ako gumamit ng garlic pagka nagluluto ako. Kailangan din natin ng minced onions. So, ang onions ko dito is about 1/3 cup. So, we're also gonna use potatoes. Ang ginamit kong potatoes dito ay 2 piraso na medium size. And then, hinati ko about isa into 8 pieces. This is 1 carrot na hiniwa. So, medyo ganito kalalaki. Siyempre, ang ating lulutuin ay chicken curry, so we need curry powder. Ngayon, pag magluluto kayo ng chicken curry, huwag kayong bibili nung nabibiling curry powder sa palengke dahil wala siyang lasa. So, if you're gonna make chicken curry, I suggest sa mga supermarket kayo bumili at bumili kayo nung medyo magandang klase ng curry powder like McCormick. Kailangan din natin ng coconut cream or coconut milk. So, this is 2 cups ng coconut cream. So, lalagyan din natin ng isang Knorr chicken cube. Kailangan din natin ng salt and pepper to taste. But in my case, I'm using patis kasi yun ang mas gusto kong panimpla sa mga niluluto ko. But if you prefer using salt, pwede yun ang gamitin ninyo. So, yan ang mga ingredients natin para sa ating chicken curry. Sa pan ko, sinet ko yung aking heat into medium. Lalagyan na natin siya ng cooking oil. So, konting cooking oil. Then, nilalagay natin yung garlic. Yan. So, medyo brown na yung ating garlic. Lalagay naman natin yung ating onion. Saute lang natin siya. Yan. Pag nagisa na yung ating onions at saka garlic, i-add natin yung ating curry powder. So, I'm using about a tablespoon of curry powder dito. Ngayon, depende kung gaano ang gusto nyo na tapang ng inyong curry. So, this is 1 tablespoon ng curry powder. Kaya ko nilagay agad yung curry powder natin kasi pag gumagamit tayo ng spices sa pagluluto, mas mainam kung medyo igigisan nyo siya kasi lumalabas yung lasa niya, yung flavor niya. Kung kulang para sa inyo yung curry powder, pwede mamaya dagdagan natin. Then, pwede na natin i-add yung ating chicken. Patigigisa lang natin siya dito hanggang medyo maluto-luto ng konti yung ating chicken. At lumabas yung juices niya. Nagisa na yung ating chicken dun sa ating curry powder at medyo nag-brown na siya, pwede na natin siyang dagdagan ng water. So, pwede na rin natin i-add yung ating Knorr chicken cube para sumama siya dun sa ating broth at pumasok siya sa loob ng chicken. So, ang inad ko sa kanya is about a cup of water. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng cover and then we will let this boil hanggang lumambot yung ating chicken. So, takpan muna natin, ha. Yan. So, meron ako dito na pan na may hot oil. Ngayon, ipa-fry natin yung ating potatoes. Kung na-notice nyo, pag naglalagay ako ng potato sa ulam, lagi ko siyang pina-fry. Una kasi, hindi nadudurog yung patatas pag sinama natin dun sa ating ulam. At pangalawa, parang iba yung flavor niya kasi kapag pina-fry mo na siya bago isama sa ulam. Yan, so brown na yung ating potatoes, pwede na natin siyang hanguin. So, lalagay natin siya sa isang plate na merong kitchen towels para ma-drain yung excess oil. Then, ang next naman natin ilalagay is our carrot. So, if you want to put
green bell peppers, pwede nyo ring lagyan to. But ako kasi, since wala ako ngayon, hindi ko na nilagyan. Pero kung gusto nyo, pwede nyo rin lagyan. Yan. So, pa-fry din natin to like our potatoes. Fry na rin natin yung ating carrots. Pwede na natin siyang isama din sa ating potatoes. Yung ating pinapakuluan na chicken. Kung kulang yung water ninyo at hindi pa masyadong malambot yung chicken, tapos medyo patuyo na siya, you can add some more water. Dagdagan natin. And then, hayaan lang natin siya ulit kumulo hanggang lumambot yung ating manok. Babalikan natin. Yan. So, pwede na rin natin lagyan ng pepper yung ating chicken. Konti lang. Since medyo malambot na yung chicken natin, pwede na natin i-add yung ating coconut milk. Ngayon, kung ang gagamitin nyo is yung fresh coconut milk, kailangan hahaluin nyo yung inyong curry pagkalagay ninyo. Yeah. Kasi pag hindi nyo siya hinalo, yun nga, kagaya ng lagi kong sinasabi, makukulta or magbubuo-buo yung inyong gata. So, kapag naman canned ang ginamit ninyo, konting halo lang and then okay na siya kasi hindi naman siya magbubuo-buo. Yan. So, pakukuluin lang natin to hanggang medyo ma-reduce yung sabaw at lumambot pa ng tuluyan yung ating chicken. So, babalikan natin ulit. Takpan natin. So, ito naman yung ating chicken curry. Kumukulo siya. Ngayon, pwede na rin natin i-add yung ating potatoes and carrots para ma-absorb nila yung ating sauce. Bigyan ko pa ng konting patis. Pero yung spiciness niya okay na sa akin. Medyo maanghang ng konti, but not too much. Yan. So, i-reduce lang natin yung ating sabaw sa gusto natin na dami ng sabaw niya. And then, this is ready to go. Okay. Pa-reduce pa natin ng konti. Balikan natin yung curry is done. Pwede na natin patayin. So, medyo masabaw siya kasi nga mahilig ang aking family sa sabaw. So, pwede na natin patayin. Kung gusto niyo, pwede niyo pang pa-reduce yung liquid sa dapat na gusto niyo ng sabaw, but sa akin okay na to. So, we're gonna serve our chicken curry. Oh, simple lang naman siya gawin, di ba? So, sana try niyo rin tong recipe na to. Thanks for watching. Hanggang sa susunod ulit.